Wala na ba talagang maisip na ibang content? Naghahabol ka na ba talaga ng content sa isang araw para lang may makain ka? Sabi pa niya dito, nag-live pa siya. Good news, BBM! Binayaran ang utang ng Pilipinas. Pinambayad daw ni PBBM ang Marcos Wealth. Kung totoo yung sinasabi mo dyan, dapat hindi na nangungutang si PBBM. Ginagamit nyo ba yung katiting nyong utak, ha? Malamang magkakaroon ng 20 per kilo na bigas dahil nga po, grabe yung subsidy na binibigay ni Marcos Jr. para hindi lang siya mapahiya. Isa pa mga lodi, na pinapakalat na fake news itong tao na ito. Ikalat nyo tong video na to para matauhan kayo kung sino ba ang sinusubaybayan yung content creator. Fake news po ito si Janjan Sangkay. Bakit ko nasabi yan? Ayan po yun mga idol oh. Paano na ngayon yan Janjan Sangkay? Nabuking yung kalokohan mo na ikaw yung nagpapakalat ng fake news. Paano mo ito madedepensahan? Paano mo mapaninindigan na ito nga yung panahon ni Tatay Duterte na ganito ka-traffic at kagulo kung ikukumpara sa PBBM time mo? Yo, what's up mga Lods? Mega Peps TV, nagbabalik po sa inyong harapan para po supalpalin itong vlogger po ni Bongbong Marcos Jr. na nagpapakalat ng fake news. Kilala nyo naman po siguro ito si Sangkay Janjan TV mga Lodi, no? Kilalang kilala nyo po to, imposibleng hindi. Dahil ito po yung nag-vlog na meron daw pong Taliano Gold. Hanggang ngayon ba, hindi mo titigilan yung pagpapakalat ng fake news? Dito sa mga pinapakalat mo, lalo mong ginugulo ang utak ng mga tao. Wala na ba talagang maisip na ibang content? Naghahabol ka na ba talaga ng content sa isang araw para lang may makain ka? Anak na tinapay naman oo. Kung totoo kasi na hindi to nagpapakalat ng fake news, bakit ganito yung mga ginagawa mong content? Biruin nyo mga idol ah. Sabi pa niya dito, nag-live pa siya. Good news, BBM! Binayaran ang utang ng Pilipinas. Maniniwala ba kayo dito? Paano mo mababayaran ang utang ng Pilipinas? Utang ka ng utang Bongbong Marcos Jr. So eto, tingnan nyo mabuti ha, kung anong ginagawa niyang kalukuhan dito. May pinapakita pang gold. Nalinlang mo na nga yung mga tao nung nagsasabi ka na merong Taliano Gold mga idol. Magpapakita ka na naman ng gold. Pinambayad daw ni PBBM ang Marcos Wealth. Talaga? Merong Marcos Wealth? Yan yung ibabayad ni Bongbong Marcos sa utang ng ating bansa? Kung totoo yung sinasabi mo dyan, dapat hindi na nangungutang si PBBM. Dapat hindi niya kinuha yung pera ng PhilHealth. Dapat hindi niya kinuha yung pera ng SSS. Dapat hindi niya kinuha yung pera ng GSIS. Para lang matugunan o mapunan ang pagkukulang niya dito nga po sa pinagmamayabang nilang 20 peso per kilo ng bigas. Pinagyabang niya rin dito mga Lodi sa live niya. Kamusta na yung mga DDS dyan? Yung mga toxic na mga DDS. Akala nyo tapos ng eleksyon wala ng 20 per kilo na bigas ha? O ano kayo ngayon? Ang tanga-tanga no mga Lodi. Ginagawang siya nga ang mga tagasunod niya. Yung mga tanga naman niyang tansong talangka na mga tagahanga niya, oo nga no, meron na namang 20 peso per kilo na bigas kahit tapos ng eleksyon. Talaga ba? Nag-iisip ba kayo ng maayos? Ginagamit nyo ba yung katiting nyong utak, ha? Malamang magkakaroon ng 20 per kilo na bigas dahil nga po, grabe yung subsidy na binibigay ni Marcos Jr. para hindi lang siya mapahiya. Biruin nyo, ang gobyerno mag-aabono ng pera para lang po pang tustos dito po sa pinamimigay o pinamamahagi nilang 20 per kilo na bigas. Saan nyo kinuha yung pera? Sa tax ng taong bayan pa rin yan, anak ng tinapay. Kung makapagyabang ka, akala mo talaga yung ginawa ni Bongbong Marcos Jr. Janjan Sangkay, meron pong income na kapalit dito sa ginagawa niyang 20 per kilo na bigas. Inaabonohan lang po niya yan mga idol kung hindi nyo po nakikita ang problema na idudulot nito. Para lang magmukha na maayos ang administrasyon na to, inaabonohan nila sa pamamagitan ng paggamit ng ibang pondo ng ahensya ng gobyerno.
O itanong na lang natin ito kay Janjan Sangkay mga lodi. Kung totoo nga pong binayaran niya ang utang ng Pilipinas sa pamamagitan ng Marcos Wealth, kung totoo po yung meron pong 20 per kilo na bigas na hindi po apektado ang pondo ng ating bayan, bakit po niya kinuha ang PhilHealth budget? At saan niya ito dinala? Pakisagot naman, di ba matalino ka? Di ba magaling kang vlogger, hinahangaan ka ng milyon-milyon mong followers? Dapat yan ang iyong alamin, hindi yung mukha ka ng tanga dyan na nagyayabang ng kung ano-ano pero fake news naman talaga. Isa pa mga lodi, na pinapakalat na fake news itong tao na ito. Ikalat nyo tong video na to para matauhan kayo kung sino ba ang sinusubaybayan yung content creator. Lalo na yung mga tansong talangka dyan na bilib dito sa taong ito. Eto po, ngayon ko lang po nakita ito mga idol. Pinagyabang niya po, PBBM time, itong NCAP na to, ganito daw po kaganda ang daloy ng trapiko. Tapos Duterte time mga lodi. Eto po yung sinampol niya na imahe. Gusto kong malaman ninyo mga idol, bakit ako nagkakandalaitin ng ganito? Fake news po ito si Janjan Sangkay. Bakit ko nasabi yan? Gagamitin po natin ng kaunti ang ating nalalaman. Gamay na utak lang ang gamito na ko ani Janjan Sangkay. Hindi po ko matalino, pero marunong ako mag-research, mag-isip, at malaman kung ano ba talaga ang totoo o hindi. Papakita ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea. Kukunin po natin tong imahe na kinumpara po ni Janjan Sangkay. I-share nyo po itong video na to, ipaabot nyo sa kanya para malaman niya na hindi niya kayang lokohin ang lahat ng mga tao dito sa Pilipinas o saan mang bansa. Ito po, download po natin itong sample niya na picture. Punta po tayo sa Adobe Photoshop. Ito po yung picture mga lodi. Ika-crop lang po natin tong part na kinuha niyang pinagkumpara niya kay Tatay Duterte. At isi-save po natin. Ayan mga lodi, na-save na po natin to. Ngayon, tuturuan kita Janjan Sangkay at lahat po kayo ng mga manonood para malaman nyo kung fake news ba o hindi ang pinapakalat nilang photo. Sa akin nyo po yan malalaman para hindi na kayo magoyo, maloko ng mga fake news peddler kagaya ni Janjan Sangkay. Punta po tayo sa Google at idadrag lang po natin yung picture na sinave po natin dito po sa search box o search engine. Idadrag lang po natin yan mga lodi. Tapos mga idol, ira-right click nyo lang po yan. Tapos i-search with Google Lens. Kung mayroon po kayong cellphone, meron din pong search Google Lens po ang mga cellphone natin. Gamitin nyo po yan kung wala po kayong computer. Meron pong lalabas sa may bandang right side mga lodi. Nandyan po yung mga kaparehong picture na ginamit po ni Janjan Sangkay doon po sa ginawa niya pong sample na Duterte time daw po. Pero eto po yan mga lodi, papakita ko sa inyo Fewer Vietnam traffic accidents in 2015 mga idol. Vietnam traffic in 2015, Janjan Sangkay. Masyado kang fake news. I-click lang po natin yan. Control, then left click po natin yan mga lodi. Lalabas po yung totoong website niyan kung saan po nanggaling itong picture na to. So, ang nakalagay po dito, Fewer Vietnam traffic accident 2015. Vietnam has seen sharp decrease in the severity of traffic accidents in recent years compared to 2011. The number of traffic accidents in 2015 has gone down by 51%. The number of fatalities and injured down by 24% and 60% respectively. So eto po yun mga idol. Kaya para po sa bilib na bilib kay Janjan Sangkay, fake news po yung tao na iyan. Kinuha niya po yung imahe mga idol dito po. Sobrang nanggigigil ako sa'yo Janjan Sangkay. Napaka fake news peddler mo. Tapos kayo pang mga BBM vloggers, mga bangag vloggers ang nagsasabi sa amin na kami ang nagpapakalat ng fake news. Eto baka nagdududa kayo na hindi yan yung imahe. Ayan tingnan nyo pong mabuti. Yung imahe po, kinumpara niya kay Tatay Duterte time daw po. Ganto daw po ka-traffic. Ayan po yun mga idol Paano na ngayon yan, Janjan Sangkay? Nabuking yung kalokohan mo na ikaw yung nagpapakalat ng fake news. Paano mo ito madedepensahan? Paano mo mapaninindigan na ito nga yung panahon ni Tatay Duterte na ganto ka-traffic at kagulo? Kung ikukumpara sa PBBM time mo. Anak ng tinapay ka, akala mo talaga ang ganda na nagawa ng iyong BBBM time.
Pakinggan mong mabuti kung anong nirereklamo ng mga motorista dumadaan dito sa sinasabi nyong napakagandang NCAP na yan. Gawan mo ng vlog ha! Galingan mo yung hindi ka magpapakalat ng fake news! Anak ng tinapay ka. Alam mo, dapat yung page mo yung nire-report eh. Dahil ikaw naman talaga yung masyadong pakalat ng fake news. Matagal na kitang napapansin na kada meron kang ina-upload na video, hindi mo pinag-iisipang mabuti kung totoo ba to o hindi. Basta makapag-upload ka lang at sasabihan mo na ng, di umano. Ayon sa ganito. Anak ng tinapay ka naman. Galing-galingan mo naman, maraming humahanga sa'yo. Pero malalaman nyo lang mga lodi, ganito lang po pala ang kakayanan ng utak ni Janjan Sangkay. Tinalo lang po siya ng kakaunti lang po ang nalalaman. Yung page ko pa yung nire-report. Tingnan nyo po yung ginawa sa page ko na bago lang po nating gawa na Peps TV Opinion. Pinagre-report po nila. Dahil nga po, meron pong troll army, ito pong Marcos Jr. na to. Alam nyo naman na totoo yan. Kumbaga, pag hindi nila nagugustuhan yung vlog mo, kahit naman hindi naman po ito fake news, pinare-report po nila yan mga lodi para po hindi na po yan mabigyan ng magandang engagement. Papakita ko po sa inyo, ayan po yung nangyari sa bagong page po natin na 1 buwan pa lang. Pero ganyan po sila kainit sa akin. Sabi po nila, wala naman pong nanonood sa akin, pero pinag-iinitan po tayo. Kaya mga lodi, kahit anong gawin po nila dyan, hindi po ako titigil. Kaya gagawa at gagawa po tayo ng panibagong page. I-follow nyo po ang panibago po nating page. Actually mga lodi, hindi po ito bagong page. Matagal ko na po itong ginawa. Yung Peps TV 3.0 po natin mga lodi. Paki-follow nyo po ito para po lalo po silang umiyak. At please lang po, paki-report po ito si Janjan Sangkay na to. Dahil siya po ang totoong nagpapakalat ng fake news. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.